Yan. Last week, ang napag-usapan po natin ay chart of accounts. Sa RR3-2024, actually sa section 2 po ito, section 2A, gross sales. The EOPT acts adopt the accrual basis of recognizing sales for both sales of goods and services. Pag accrual basis kasi, accounts receivable po ang ginagamit. So, debit mo yung accounts receivable, credit sales. Kaya pumasok na po yung sale po doon sa record mo. So, kung cash naman po yung binayad sa'yo, ay debit cash kasi naka-receive ka ng cash, credit sales. Sabi pa dito, including transactions to government. So, yung GOCCs po yun. Hence, all references to gross selling price, gross value in money, gross receipts shall now be referred to as gross sales. Yung sumunod pong section, actually under section 3 ito eh. Implementing rules kasi ito ng yung amendments kasi mayroong amendments na ginawa po sa mga naunang mga regulations o batas. So, nakalagay po dito sa section 4.108-4, definition of gross sales. So, gross sales refers to the total amount of money or its equivalent representing the contract price, compensation, service fee, o ayan na po, service fee, rental, or royalty, including the amount charged for materials supplied with the services during the taxable period. Kaya po, so sa tingin ko lang po, sa aking maliit na pagkaintindi, hindi ko po inaano ha, hindi ko po mahirap po sabihin na yun. Hindi po. Sa tingin ko po, eventually, baka lumabas na po na dapat tayong lahat ay gross sale na. Mapa-service man o hindi. So, yung... Pero sa ating pagtuturo sa ngayon, dahil wala pa para sa akin ang kalinawan, ang gagamitin pa rin po natin ang service revenue. Okay po? Pag sinabi na po na dapat lahat, gross sale na, deadline, ganito, mag-gross sale na po kayo. Pero kung hindi sinasabi, service revenue na lang po muna tayo. Ganun naman ang Pilipino, di ba? Kapag papaluin na sila nagsusunod. Kaya, kaya yun, hindi pa pinapalo eh. Service revenue muna. Tigas ng ulo, ano po? Okay, so at least, alam nyo, nabasa nyo, ang mga revenue regulations po nasa BIR website. Kung pwede nyo pong i-download, kung pwede nyo pong basahin. Actually, Google nyo lang po yan, lalabas po yan eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na ay hindi ko po alam eh. Hindi po magiging ano 'yon, magiging rason kasi nakapublish po 'yan. Okay. So, marami po tayong babasahin na RR para ito po yung magga-guide sa atin sa ating pag-analyze. Kasi sa bookkeeping po, actually, hiwalay yun, taxation sa bookkeeping. Siyempre, nagbo-bookkeeping ka. And then, dahil nasa Pilipinas ka, may mga regulasyon na dapat ganito ang iyong gagawin. So, susundin po natin yung mga regulasyong iyon sang-ayon sa ating ginagawa sa bookkeeping. So, sabi nga sa sa tax due yata ito, kung sakaling magkaroon ng conflict ang GAAP po is Generally Accepted Accounting Principles at saka mga regulations, yung tax code, ang masusunod po yung tax code. So, ibig sabihin nun, sumunod na lang po tayo sa tax code. Tama po ba? Okay, so ito pong mga RR ay ating pong babasahin. Ito po ay hindi pa tayo buhay. Buhay na po ito. March 17, 1947. Nagawa na po itong Revenue Regulation number V-1, the Bookkeeping Regulations as amended. Okay. So, may mga amendments na rin po yan, pero sa tingin ko itong mga babasahin natin ay wala pa. Kung meron man po, maganda kung i-share nyo po sa amin kung ano po yung mga ah, amendments po dito sa ating mga binabasa. Okay po. Sabi dito, all corporations, companies, chapter 2 po. All corporation, companies, partnership, or persons, tayo po yon individual na mga sole proprietor, required by law to pay internal
revenue taxes shall keep a journal and a ledger. Bakit ko in-emphasize po yung a? So, ibig sabihin nun, a, at least one, di ba? And, hindi sinabing or. Okay? Hindi sinabing or. So, ibig sabihin, pag or yan, di, it's either journal or ledger. So, sinabi niya, a journal and a ledger. O yan, dalawa na po agad. Okay? Isang journal, isang ledger. So, yung kung wala niyan, walang ledger, bumili na po kayo. Kasi kailangan pala ng ledger. Yung iba, sinasabi nila, binigyan ako ng BCD, saka BCD book ko. Hindi ako sanay yung mga ganun, yung mga BCD. Mas sanay ako sa CRJ at saka CDJ. Okay, so yung CRJ, CDJ binigay sa akin, dalawa lang. Dahil yun ang binigay sa akin, hindi ko na dadagdagan. Paano? Hindi naman sinabi dito. Journal po yung dalawang yun. Ano po? Sabi dito, and a ledger. O, dagdagan nyo man lang po sana ng ledger. Kasi, nabanggit po dito ng ledger. Or their equivalents. So, mamaya po yung equivalents. Babasahin po natin. Provided, however, that those whose gross quarterly sales, ay wag na po ito kasi 5,000 lang po itong nakalagay. Luma kasi 1947. Okay, so at least alam na po natin na dapat at least journal and a ledger. Okay, ano daw po yung equivalence? The journal may consist of only one, so nyo, only one book, the general journal. So yung journal muna ito pinag-uusapan natin. So at least one. Okay? Its equivalence may consist of several books, such as sales books, purchase books, cash book, and such other books as the taxpayer may find convenient for his business. So, discretion pala ng taxpayer po yun. Kung gusto pa niyang dagdagan, yung kanyang general journal. Okay? So, hindi na po tayo mag-away-away dyan sa mga journal. Ano po? Their cash or otherwise are recorded in their chronological order. So, question na naman yan, ano yung chronological order? Okay, yung date po. So, kung 1 ngayon, so una yung 1. Tapos 2. Halimbawa, April 1, April 2, April 3. Ganun po yon. Hindi pwedeng mauna yung April 3. Ano po? At nahuli yung April 1. Hindi po ganoon. So, a journal in order to comply with the provisions of these regulations must contain all the transactions affecting the business. Okay? All the transactions. So, all, hindi niya sinabing some. So, lahat po ng transaksyon na affecting the business. So, business lang. Hindi niya sinabing personal. So, yung mga groceries po ninyo na gagamitin sa bahay, hindi po kasali. Kasi nga, hindi kasali sa business po yun. Okay. Every entry in the general journal shall carry a brief but complete explanation. So hindi lang pala debit and credit. Meron daw pong brief explanation. So, tatlo ang sinusulat mo. Debit, credit, explanation. Ayan. Of the nature of the business transaction and be supported by proper vouchers. So, may supporting documents. So, yung vouchers, general po, pwede po siyang sales journal, sales invoice. Di po ba? Kasi cash yun. So, mayroon kang sales invoice. Yung mga online sellers, pwede nyo pong i-attach dyan yung summary. Yun. Kung kayo'y namili at meron po kayong, may tinatawag pong cash voucher o kaya PO, purchase order. Ayan, dyan daw po ina-attach. Kasali po daw po yun. Pagdating po sa bookkeeping. Okay? The general journal shall be inbound. So, hindi po pwede siyang loose. Except lang kung loose leaf ka, yon generated yun sa Excel. Pero yung kung pinapatatakan natin, kailangan nakabound daw yun. Okay? Where subsidiary journals are used, the same may be either bound or in loose leaf form provided that the entries in loose leaf sheet shall be summarized at the end of every month in the general journal and shall be posted to the ledger. So, kita mo, meron ka palang, pwede pala yung loose leaf. Pero, yun ay parang supporting document mo na lang doon kasi isa-summarize mo at isusulat mo doon sa journal mo. Parang ito yung tinuturo natin tungkol doon sa tungkol doon sa pagre-resibo na si attachment. Di ba? Paano yan? Below 500. Paano ko isusulat yung mga below 500? 100
na tao. Eh sabi, pwede daw pagsama-samahin. Hindi na magkakasya sa isang invoice. So isulat mo lahat sa isang loose leaf, isang papel, or i-print mo. And then, siyempre, pag nagganon yon, detalyado yon. Pati possible na pati name, address, magkano binili, ano yung binili. Nakalagay po yun doon. Kasi nga po, supporting document po doon. Sa below 500 na resibo, i-attach mo po yon. Kaya ngayon, yung resibo, ano ilalagay mo? Hindi na po various. Ang ilalagay mo, si attachment. Kasi may naka-attach ka. Okay? So, ano, kaya ilalagay mo na lang po doon yung amount sa yung date. And then, si attachment. Okay? So, mas maganda, di ba? Mas masinop at saka mas madaling makita nung kung meron mang pumasyal sa inyo na auditor o taga-BIR. Okay, kanina yung journal, ito naman po tayo sa ledger. The ledger, like the journal, may consist of one book. So isang libro rin daw pwede na. The general ledger, its equivalents may consist of several ledgers such as customer's ledger. Ito po yung ledger para sa mga may utang sa inyo. O yan, o kaya pwede yung accounts receivable tapos yung pangalan ng tao, subsidiary accounts receivable po pwede po yan. Yung creditors nyo po pwede rin. Meron din kayong ledger para sa kanila para po alam nyo kung magkano utang nyo at kung magkano nababayad nyo. Ledger, stock ledger, and such other books as the taxpayer may find convenient for his business. So, discretion mo pa rin. So, at least man lang meron kang general ledger. Okay? So, sabi po dito, all entries in the journal must be posted to the ledger not later than 7 days. So, dapat pala, yung nandun mo sa journal ay ipopost mo na within or after, wag daw lalampas sa 7 days. From the date of the transaction and shall be classified in the ledger so as to show assets, liabilities, capital, and the operating accounts from which a balance sheet and a profit and loss statement covering the operations of the business can be prepared. No entry shall be made in the ledger or its equivalents unless said entry originates from the journal or its equivalent. So, wala daw ilalagay sa ledger hanggat hindi nasulat doon sa journal. O, naintindihan? Yung iba kasi sabi nila, itong ledger pang disbursement ko to. O, hindi daw ganun. Ang sabi, kung ano daw nakasulat sa journal, yun daw ang isusulat mo sa ledger. Gets mo? Napakalinaw. Para ako nag-i-interpret na rin. Hindi, common sense, di ba? Self-explanatory. The general ledger shall be inbound. Ayan, nabanggit na rin kanina yan. So lahat ng libro mo, wag mong kakalas-kalasin, bawal. Okay? So dapat kung bound na binili mo, ganun pa din hanggang sa maitago mo ng matagal. Okay. So, punta na po tayo sa section 6. Iisa itong tinitignan po natin yung RRV-1. The amount of sales of goods, wares, or merchandise, or the value of services, kasama na po yung services, ano po, rendered for the day, whether in cash or in credit, shall be entered in the record of daily sales and cash receipts. Kita nyo na yan ngayon. May problema ng malaki ang online sellers. 'Di ba kapag mayroon ng order ng customer, magpapadala ka na ng libro, ng items. Sabi niya kung meron ka na daw benta, isulat mo na daw. Ayan po, RR. Basta magpakita ka sa akin ng RR, susunod ako sa iyo. Kung walang RR, ay sorry na lang kasi meron po dito, So, i-record mo daw agad whether it's cash or on credit. Di ba kapag naglabas ka ng item, utang yun, wala pa sa iyo yung pera eh. Kung wala pa sa iyo yung payment, utang yun. Kapag nasa iyo yung payment, cash yun. Tama? Ang gusto mong mag-record kapag nabayaran ka na. Hindi ganoon tong kinekwento dito. Self-explanatory po 'yan. Kung meron pa kayong ibang interpretation, bahala po kayo. Parang ganoon po 'yan, ha? Hindi po ako galit. Manner of entering the transactions for the day in the record of daily sales and cash receipts are explained in Appendix 1. So, malayo pa yung Appendix 1. Ano po? If there is no sale, kita nyo, kapag wala daw benta sa araw na yon, vacation mode ka, napagod ka, gusto mo magpahinga, wala daw sale. Kita mo? Kahit wala kang sale, meron ka pa rin daw isusulat. Ganun katindi, ano? Or
receipt, wala ka daw nabenta o wala ka man lang natanggap. O ibig sabihin, walang transaction. During the day, that fact shall be noted. O kita nyo, shall be noted in the said record within the same period. Kaya kung halimbawa, nagbakasyon ka ng April 1, maglagay ka doon, no sales or no transactions. Okay? So maliwanag, kahit wala kang benta, meron ka isusulat. Saan daw isusulat yon? Doon sa CRJ mo or sa sales journal mo. Basta patungkol doon po sa sales. Okay? Pero kung wala ka sa dalawang yan, malamang doon sa general journal mo ilalagay. Kasi wala, pwede kasing general journal lang ang gamit mo eh. Eh wala naman akong libro na sales journal sa cash receipt. Wag na. Hindi, sabi niya, yung araw na yon na wala daw benta, walang transaction, isulat mo daw. O so mapupuno yung libro mo. Paano na yung nagsasabi? Meron na naman nagsumbong sa akin lately lang. Pero daw nagsasabi. Ayoko pong i-elaborate na kapag ikaw daw ay OSD or 8%, ay wag ka na daw magsulat sa libro. Si RJ na lang daw. Mamaya po ang sagot. Okay, ano po? Ito na po yung sagot pala nun. All purchases, di ba si DJ yan? Yan yung sinasabi niya na kahit wag na daw, wag na daw sulatan. Kasama na po expense and expenditures. Also, expenses po yan. Tama? Si DJ nga. Sabi niya, wag daw sulatan yung si DJ. CPA din daw po siya. So, ewan ko. Di ko alam kung saan siya, alam mo na, kung saan niya napulot. Whether in cash or on credit, o utang mo man yun, o nagbayad ka ng cash and other sundry disbursements, and shall be recorded likewise. So parehas lang din daw. Recorded din daw. Every time na meron kang expenditure. So ano ibig sabihin yan? Hindi mo pa ba susulatan ang CDJ mo? Ayan na. Every day in the record of daily purchases, kung meron kang daily purchases, expenses and cash disbursement not later than 5 o'clock in the afternoon of the following day. The particular transaction was affected. Ayan, meron pa palang deadline. Kaya kung nakabenta ka ngayon, kailangan mong maisulat bukas before 5 p.m. Pag gumastos ka itong araw na to, kailangan mong isulat before 5 p.m. O paano na yung nagsasabi na wag daw magsulat sa CBJ? Wala na. Di ba? Okay po ba? Kung wala kang CDJ, General Journal lang ang hawak mo, sulat mo po doon sa General Journal. Yun po yung uunahin ko pong ituro sa bookkeeping. Yung bang as if, dadalawa lang po ang libro mo. Yung po mamaya, sana masakop natin within 2 hours. Ay haba-haba, dito pa lang po tayo. The manner of entering the transaction for the day in the said record of the daily purchases, expenses, and disbursement are explained. Okay, so nandun sa Appendix 2. Kaya mag-download na lang po kayo ng RRB SWOT at hanapin niyo po yung mga appendix. So, hindi na po tayo, ang subject po natin is bookkeeping, hindi po law o taxation. Okay? Within 24 hours after the close of each calendar month, the money columns of the record of daily sales and cash receipts and record of purchases, expenses, and cash disbursement shall be totaled and posted or transferred to the corresponding columns in the record of summary of transaction as shown in Appendix 3. Check nyo na lang po. Ang intindi ko po dito, ito po yung monthly na recording sa ledger. Okay po, kasi po pwede pong monthly. Pero may nabanggit po kaninang 7 days. Baka yung 7 days pong yun ay para po doon sa General Journal. Ay kasi po, kapag lahat nandun sa General Journal, magkagulo-gulo po ang utak nyo doon sa dami na nakasulat. Unlike po sa mga equivalents na book, ay pwede pong monthly kasi maayos po ang pagkakasulat. At meron pong, sabi niya, ito total mo daw monthly at saka mo ililipat yung sa summary, which is ang alam ko, ang summary sa intindi ko po, yun ay ledger. Okay, summary of transactions. Okay, the yearly statement of network and operation shall be prepared within 105 days. Okay, tayo nyo, meron financial statement na gagawin. Ano na naman yung sabi ng iba, below 3M ka, wag ka nang gumawa. Okay, teka, meron pa po dito sa, isa na lang po na RR. Meron ako nakaligtaan, na natabunan kasi kanina.
preservation of books of accounts and other accounting records. So, nung pong September 27, 2013, RR number 17, 2013, pursuant to the provision of Section 244 in relation to Section 5, 6, 203, 235, and 222 of the National Internal Revenue Code of 1997, as amended, these regulations are hereby promulgated or clarify the retention period and to prescribe the guidelines of the preservation of books of accounts and other accounting records. So yung libro nyo ay dapat preserve nyo. At kasama po daw yung mga iba pang accounting records na meron kayo, gaya ng resibo, at kung ano-ano pa na dokumento nyo tungkol po sa accounting. So, considered as accounting record. In general, all books, registers, records, vouchers, and other supporting papers and documents prescribed by the BIR and other records kept by taxpayer shall be preserved intact, unaltered, and unmutilated. Ayan po. Wag daw sisirain. The same shall be kept at all times in the place of business. Nandyan daw po sa business. Kaya kung may bookkeeper sa inyo na inuuwi niya yung mga libro nyo, hindi daw pwede. Kailangan nandyan daw. At all times. Ano ibig sabihin ng all times? Di ibig sabihin no, nandun lang lagi. Hindi siya aalis. Okay? Yung mga libro nyo at mga gamit nyo sa negosyo, mga dokumento nyo of the taxpayer who shall produce them for examination or deliver them or any of them for inspection outside of its place of business upon demand of any internal revenue officer. Naintindihan po ba? So, asset is equals to liabilities plus capital or plus equity. Okay. So, yan po ang equation. I-plus mo ang liabilities at saka equity, yun po yung asset. Pero ang asset yun po yung pag-aari mo at yung liabilities, pag-aari ng business mo. Wag natin sabihin na pag-aari mo, pag-aari ng business mo. Separate po ang personal kasi sa business. Sabi ng iba, okay. Hindi pala. Sabi ng ibang libro, yung liabilities, siyempre utang mo yan, liability yan eh. Utang ng business mo yan. Okay? Yung equity, utang din yan ng business mo. Kanino? Walang sasagot? Puro question lang kayo. Walang sumasagot to. Kanino ang Ano po, utang ng remind business ulit? mo? Okay, ulit. Yung asset, pag-aari yan ng business mo. Yung liabilities, utang yan ng business mo. Yung equity, utang din daw yan. Kanino siya may utang? Sa business mo. Hindi, Sa business ang may utang. may-ari. Kanino siya may utang? Sa may-ari. Sa may-ari. Okay, so separate kasi ang may-ari sa business, di ba? So yung equity, yung perang inalagak mo dyan sa business na yan ay utang ng business mo. Yun yung kanyang prove na point. Which is my point naman din siya. Okay? Kasi separate ang business sa personal. So yung perang inilagak mo dyan ay utang ng business mo na dapat niyang bayaran sa'yo. At dapat may interest. At ang interest na yon ay yun yung mga income na kikitain niya papunta sa bulsa mo. Okay ba? Di ba? Sarap? Okay. Okay. So, okay. So, kaya kulay green ang inilagay ko, parang ano natin yan, parang para masabi natin, no, pag green, debit. So, ang normal balance ng mga assets ay debit. Normal balance nila yun, para hindi kayo malito. Ang liabilities, ang normal balance ay credit. Kaya red. Ganon din ang equity or capital, ang kanyang normal balance ay pula, ay credit. Okay, kaya pula. Gets? Ngayon, sa kaya ilalagay po natin dito. Kapag nag-increase ang asset, nadagdagan ang asset mo, siya ay debit. Tandaan nyo maigi. Para sa analysis nyo, hindi kayo magkalito-lituan. Kagaya nung Shopee Pay at saka yung e-wallet at saka yung cash in bank. Di ba nag-withdraw ka from Shopee Pay to cash? O, so, sino nag-increase doon? So, si cash, di ba? Cash in bank, di ba? So, siya yung debit. Sino nabawasan? Si Shopee Pay. So, siya yung credit. Pero parehas silang asset. Nako mo? Nagets nyo? So, kapag siya ay nabawasan, siya po ay credit.
Kaya kulay pula. Nakukuha ba? Kaya kapag ikaw ay bibili, magbayad ng mga expenses, si cash ay nandoon sa credit at debit si expenses. Kasi si expenses, ito na po siya, ang normal balance niya ay debit. Nagigets po ba? Normal balance ng expenses ay debit. Kaya kung nagbayad ka ng cash credit, ang ide-debit mo ay expenses. Kung yun ay expenses, transportation expense, etc. Kapag kapag bumili ka ng supplies, asset din po kasi dalawang method 'yan, asset method saka expense method. Pero ginagawa ko supplies ko kasi personally ay asset. So kapag supplies na bumili ako, lumabas ang pera, lumabas ang asset, so credit yung cash. Debit ko yung supplies, nag-increase din yung asset kasi asset din yung supplies. So, that debit yung supplies. Okay, sa expenses, alam niyo na ha, ang normal balance ay debit. Ngayon po, ang liabilities, ang normal balance niya ay credit. Kaya kapag nadagdagan ng utang mo, credit mo yung liability. Kung bawa, nangutang ka sa bangko, accounts payable, or loans payable, o notes payable, ay nandun lahat po sa credit. Nadagdagan ang utang. Kapag ikaw naman ay magbabayad na sa bangko, babawasan mo na yung utang mo. Nag-decrease ang utang mo, kaya siya ay debit. Kaya si accounts payable, magiging debit na. Okay? Dahil ikaw ay nagbayad ng cash, ng utang. O, diba? Nagbayad ka ng utang. Debit si liability, accounts payable. Eh ano credit mo? Asset. Nabawasan ka ng asset. Nagbayad ka ng liability mo eh. Di ba ano yun? Cash. Kaya credit cash. Ayan po siya. Cash. Okay. So ganoon din ang equity. Kapag ikaw ay magdagdag, maglagak ng pera para investment, ay credit si equity. Pero kapag ikaw magwi-withdraw ka ng pera mo kasi kailangan mo ng pera, drawings ang tawag doon sa sole proprietorship. Actually, dadalawa halos lang yan, drawings at saka equity. Yung net income pupunta rin naman sa sa equity yun eh. So, i-debit mo yung drawings, credit yung equity. Ngayon, yung revenue, yung mga sales, ang normal balance po niya ay credit. Kaya ang sales ay nandoon o revenue, service revenue ay nandoon sa credit. Okay? Kapag ikaw may service revenue o di kaya sales, yung credit side mo nag-increase ang revenue ay kaya credit. Lalagay mo sales. Eh ano debit mo? Nakatanggap ka ng pera, tumaas ang sales. Kaya debit ang cash. O di kaya kung utang siya, tumaas ang assets. Kaya siya ay debit accounts receivable. Credit, cash, sa accrual. Pag nagbayad na siya, natanggap mo na yung pera, kaya nag-increase ang asset. Tanggap ka ng pera. So, debit, cash. And nabawasan yung receivable kasi nagbayad ng utang eh. So, credit mo din yung asset na ang tawag ay accounts receivable. Any question? So, yan ay i-memorize nyo at yan yung gagamitin nyo ngayon sa pag-analyze ng mga transactions. Pero, may pampalito. Meron pa. Kala nyo, yan lang ang, ang inyong iisipin. Pagkatapos ng RR, meron pa palang iisipin. Okay? May tinatawag na mga contra account. Okay. Kapag contra, ano ibig sabihin nun? Ay kaaway. So, kabaliktaran. Kaya kung contra account ng asset, ang normal balance ng asset is debit, siya, ang normal balance niya ay credit. Okay? Ang liabilities, may contra account din yan. Ang normal balance ng liabilities ay credit. Ang contra account, ang normal balance ay debit. Ganun din yung equity. Ang normal balance ng equity
ay credit. Ang contra account, which is parang yung drawings, di ba? Debit. Okay? So, punta na tayo dito. So, ano-ano yung contra account ng assets? Ito na yung accumulated depreciation. Ang equipment, debit ang kanyang normal balance. Pero dahil binabawas-bawasan mo na ng, ng kapaunti-unti sa span ng life na inilagay mo doon sa equipment mo, yun ang tawag doon ay accumulated depreciation. Credit. Kasi kontra asset o kontra account siya ng asset. Credit ang kanyang normal balance. At dahil credit ang normal balance niya, ano debit mo? Siyempre nababawasan na yung equipment mo dahil ginagamit mo. So parang nagseserbisyo yung equipment sa iyo kaya nababawasan ang value. Pag nababawasan ng value, charge mo ito sa expenses. Kaya ang debit mo, expenses, which is depreciation expense. Credit accumulated depreciation. Kuha po ba? Ano naman tong allowance for doubtful accounts? Ito yung nakakainis. yung, yung pautang mo hindi nagbayad. Okay? Paano na hindi nagbayad? 10 years na. Parang ganun ba? 10 years na sa libro ko to. Itong utang na to, ano na gagawin ko dito? Actually, hindi magpapabuti ng 10 years. Meron yata, 1 year lang yata itong mga ginagawa sa bad debt. So, meron pong allowance for doubtful accounts. Magtanggal ka na. Tanggalin mo na. Kasi patay na yung utang sa'yo. Hindi mo na makahabol. Nagbaranggayan na kayo, hindi mo pa rin siya nasingil. Lagay mo na siya as allowance for doubtful accounts. Parang accumulated depreciation din po yan. Naka-credit doon sa accounts receivable. Ang debit po niyan ay bad debts. Okay, bad debts expense. Okay, naintindihan? Yung accumulated amortization, ngayon kasi wala ka naman ano, wala ka naman mga copyrights, trademarks. So provision, inventory, ito yung inventory na expire. 'Di ba may mga paninda na na-expire? Ang ukay, hindi naman na-expire yan eh. Habang nagtatagal yan, lalong gumaganda yan eh. 'Di ba? Kaya nga ukay, nabebenta pa eh. Halimbawa, binebenta mo, ay na-expire. So yan po ang kanyang contra account. So, yung pong mga nasa TNBS, 'di ba, meron silang mga equipment, car na gamit. So, o kaya ikaw ay meron kang deliveries na mga ganyan. Lalagyan mo po ng account accumulated depreciation. Okay, meron po tayong separate na turo po diyan pag compute. Wag muna tayo diyan. Okay, so liabilities, yung allowance for doubtful debts, hindi mo naman ginagawa yan. Discount. Yung discount mo doon sa notes payable ay po pwede pong maging contra asset. Sa revenue, kilalang kilala nyo ito. Sales return and allowances. Yan po ay contra revenue. Ganon din po ang service discount. Sales discount. Nagkamali lang po ako ng lagay. Sales discount po. Yan. So, ganyan po sa merchandising. Pero pagdating po ito pala siya. Ito po, kailangan nakasulat sa resibo itong sales discount. Ang sales discount po kasi ito yung ginagamit mo as promotions, di ba? Para bumili ka, sige, discountan na kita. So, kasama yan sa resibo. Pero itong sales return and allowances, Nakaresibo ka na nun nung bumalik yung product. Kasi deductible ito sa sales, sa gross sales. Okay? Deductible tong dalawang ito. Kaya kung ako BIR, stricto ako dyan. Baka kung ano-ano na lang ginagawa mo. Baka kasi kaya sabi nila yung puting resibo daw dapat bumalik. Kung ako BIR, ayoko na puting resibo ang dokumento mo na supporting. Kasi malay ko kung tinago mo lang yan, hindi mo talaga binigay, o ngayon ginagamit mo as sales return. So dapat, kaya ang ginagawa po sa mga ibang companies na may physical store, pinapapirma yung taong nag-return ng return
'Di ba may return policy sila? Meron return form na pipirmahan mo anong reason bakit mo binalik. Yan, kasama yan sa mga ano hindi mo naman magagawa sa online 'yon. Ang magsasabi lang sa iyo na may return ay yung manggagaling sa platform. Kaya importante po 'yon. Okay, so hindi po puting resibo ang problema kapag may return. Okay? So, wag nyo nang istorbohin ng sarili nyo doon sa puting resibo. Kaya pwede pong isuksok. Pero kung ayaw mong isuksok, sayang daw resibo. Wala din. Wala kang magagawa. 500 and above, kailangan mo resibuhan. Tapos, lahat ng pag-VAT ka, lahat kahit below 500, resibuhan mo. At kahit 50 pesos yung binayad sa'yo at hihingi siya resibo, resibuhan mo. Okay? So, wala kang magagawa. Kailangan mong sumunod. Pagdating po sa service, meron po tinatawag na service returns and allowances at saka service discount. Kaya ka nga niya tinanggap sa serbisyo mo kasi meron kang discount. Pwede pong neto mo na ilagay, ganun ang practice ng iba, doon sa kanilang resibo. Halimbawa, nag-usap ang 10,000, wedding, halimbawa wedding, at ikaw gagawa ng cake, 10,000 ang siningil mo. Eh, tumawad, ginawa mong 9,000. Pwedeng 9,000 na yung resibo. Kas, parang cash basis na ano po. Usually ang service cash basis eh. Pero may sinasabi ang RR na dapat accrual na yung resibo. So kapag ka ganoon, dapat susulat mo pati yung discount. So 10,000 siya, nag-usap kayo ng 1,000, sulat mo 1,000. Para maipamukha mo sa kanya na binigyan mo siya ng discount na 1,000. Ganun ba yon? Bibiro lang. Okay. So, kung yun yung policy mo na isinusulat ang sales discount doon sa resibo, yun po ang masusunod. Okay? Pero pagdating sa merchandising, ay dapat po nakasulat ang sales discount at saka ano, kasi required po yun. Okay. Ano naman tong sales return and allowances pagdating po sa services? Siyempre, halimbawa lang po, balik po tayo doon sa gumagawa ng cake. Pagdating, ang usapan ninyo ay 3 layers o 4 layers kasi, di ba, ano yan? Wedding, dapat maganda. Dapat meron pang figurine ng mag-asawa doon sa ibabaw. Okay? So, ang diniliver mo imbes na 3 layer, 2 layers lang. Di magagalit sa iyo yung kausap mo. Ibabalik niya yan. Tapos napansin niya, yung figure na nilagay mo ay parehas na babae o kaya parehas na lalaki. Ayaw niya nun. Kasi babae at lalaki yung ikinasal. Di ba? So, ay sorry ha kung may sensitive dito sa pagdating sa diyaan. Hindi ko po sinasadya. Kwento lang po ito. Kwento lang po ito sa POV, sa point of view ng dalawa pong mag-asawa na babae at lalaki. Okay? Ayaw niya ng ganon. So, sinoli niya sa'yo. So, yan po yon. Return. Babalik po sa yon. Ano naman yung allowances? Bago niya isaoli, may dala-dala kang figurine na babae at lalaki na. So, pinalitan mo na. Tapos, imbes na 3 layers, di ba? 2 layers yun. Nag-usap na lang kayo, sabihin mo, uy, wala ka rin lang namang cake. Wala nang hahabol ng cake mo. Bayaran mo na lang ako ng 5,000. Tanggapin mo na yan. O kaya 6,000, tanggapin mo na yan. Pwede na yan. Kahit yan, from 9,000 naging 6,000 na. Tanggapin mo na. Tinanggap niya. So, ano yung allowances mo doon? Yung 3,000 po. Yun, ang allowances mo. Okay, malinaw? Malinaw po ba? Papirmahin mo siya na nagkaroon kayo ng allowance. Kasi required yun sa RR7 yata. Sa RR7, dapat meron kayong usapan na nagkaroon ng allowances. Kaya, lalo na yung mga bat, kaya kailangan nyo pong magpirmahan. Okay? So, naintindihan. Sa expenses po, yung purchase discount, saka purchase return and allowances. Meron din yan, ikaw naman yung bumili. Binalik mo yung binili mo sa supplier. Kasi yung okay-okay mo, puro basura laman. O, binalik mo. O, yun po yung return. O, di kaya, kalahati, basura. O, di ba, magkano ba? Sasabihin ko ba price? Hindi na ganun eh. Sorry hindi ko sasabihin ng price ng isang bail. Bahala kayo. Bahala kayo kung magkano price. Halimbawa, ang price niya ay 10,000. Wow, puro Levi's. Puro Levi's siguro. Kaya 10,000. Ay, mura pa pala yata yung 10,000. Halimbawa, ang nilagay sa'yo, ang binigay sa'yo, hindi
kalahati Levi's, kalahati Levi's. O libis yung tatak ng kalahati. Eh, syempre, magko-complain ka nun. Eh, ano to, the original, libis tong nakasulat, hindi Levi's. O, eh, nag-usap kayo, sige na nga, 5,000 mo na lang bayaran sa akin. O, so, allowance yung 5,000. Susulat mo yun, purchase allowances. Return and allowances. Okay? So, next. Kasi magto 2 hours na tayo, 30 minutes na lang. Kung hindi natin natapos to ngayon, bukas, next week, tutuloy natin kasama na yung gagamit tayo ng cash receipt journal at saka cash disbursement journal. Ito ngayon, ang tinuturuan ko ngayon, kaya makinig lang din lahat, kasi makakakuha at makakuha pa rin kayo ng mga lessons nyo dito, na ito ay para sa dadalawang libro lang. Okay? General Journal at saka General Ledger lang. Ngayon, yung General Journal lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Para naman po yung mga dadalawang libro ay maturuan din po natin. Okay, so kanya-kanya tayo ng time. Next week, yung mga merong cash receipt journal sa cash disbursement journal, pang next week po kayo. Pero meron din po kayong general journal na ilalagay. Kaya makinig na lang din po. Usually, kapag nag-i-start po ang business, kapag nag-i-start po ang business, ay meron pong tinatawag na balance sheet. Ito po yung galing po itong balance sheet sa post-closing trial balance. Mag-start ka ng calendar year as if meron ka na last year. O kaya last quarter. Post-closing trial balance po ang pinanggalingan. Ganyan po itsura, pero syempre naka-align po yan, nakaayos, may nakalagay po dun sa ibabaw niya na yan ay interim post-closing trial balance kung quarterly or post-closing trial balance, meron ba siyang date. So, ang post-closing trial balance ay mga permanent account lang po ang nandoon. Wala na yung mga sales, wala na yung mga expenses, na lahat na po yon ay nailagay na sa owner's capital. Nandoon na sa owner's capital o kaya sa equity. Okay? Sa owner's equity. Okay. So, ngayon, kung yan po yung ano nyo, yung nagawan ng ano nyo, ng accountant nyo na balance sheet. Ito na po yung balance sheet nyo. So, yung balance sheet nyo, hahanapin nyo kung alin doon ang credit at saka debit. Mas maganda po na nakaayos. Ah, dapat ito wala muna to eh. Teka nga. Oops, wala na. Nakalimutan nyo na. Okay, nakalimutan nyo na. Para magkaroon tayo ng interaction. Sinigay ko kaagad ang sagot eh. Dapat binura ko yun. So, ang cash, saan ba siya dapat nakalagay? Debit o credit? Debit. Oh, debit. Debit. Debit siya kasi yun yung normal balance niya, di ba? So, 1,400,500. Ayan po ang normal balance. So, accounts receivable, ano ang normal balance ng asset na to? Asset Debit. po, debit. So, 20,000. Debit. Don't touch mami. Ay, debit. Debit. Debit po siya. Depende ha, kung ang balance sheet nyo ay naka-credit na po yan. Ibig sabihin nun, nag-over na kayo. Nag-over na kayo ng sigil. Okay, so may problema. It depends. Pwede rin tong cash ay negative na kayo. So sa balance sheet, titignan nyo. Pero ito as if normal balances. Okay, nandito tayo sa normal balances. Kasi yan naman ang usual na lumalabas. Bihira po na negative ang cash. Except lang kung pa-bankrupt na. Okay? Yung office supplies. Okay po? So, debit po siya kasi siya ay asset account. So, 50,000. Kailangan balanse po ito. Hindi po pwedeng hindi. Hindi po ito nire-record sa ano na. Or kung gusto mo, i-record mo sa General Journal. Parang opening ano mo, opening entry mo. Pwede po yan. Kasi yan lahat po ay magiging opening balances mo sa ledger. Gusto ko kasi kung ako, ilalagay ko na lang direkta sa ledger from balance sheet. Pero kung ang normal at kung meron mag-advise sa inyo na accountant na ilagay yan sa General Journal, okay lang po. Walang kaso po yan. Okay. Equipment, siyempre asset po yan. Lumalabas po 50,000.
So, nandiyan po siya sa debit. Ngayon, di ba, contra asset o contra account po itong accumulated depreciation laptop. So, laptop kunyari yung equipment natin. So, 10,000 ang sabi niya, lalagay po natin sa credit. Kasi, contra account po yan, nakabaliktad doon sa kanyang kinokontra. Accounts payable, ang liabilities, ano po ang kanyang ano, normal balance is Credit. credit. Oh, so, Credit. ayan. So, owner's capital, ano ang normal balance? Credit. Credit. Ayan. Kawawa naman yung naglalag. Ngayon, ko-compute mo kung tama kasi pwedeng nagkamali ang amount. Siyempre, di ba? Tao lang naman tayo. Pwede tayong nagkakamali. Kailangan balanse. O, yun, balanse nga siya dapat dito. O, 1.5 to 20.50. Okay, so balanse. Ano po? So, okay siya. Alam niyo, magandang tinitignan kung balanse o hindi para at least nakikita mo na kaagad kung may mali ka. Ngayon, meron tayong transaction. Noong April 1, si Ace Consulting, meron siyang services na na-receive 30,000 in cash for consulting services na provided. So, nag-service siya. Hindi natin alam kung anong klaseng service, pero worth 30,000 at yun ay binayad na cash. So, lalagay mo sa General Journal. Iisa kasi ang libro mo. O dadalawa, General Journal saka General Ledger. Kaya dito ka po. Okay, so a date, importante para chronological yung pagsulat. Tapos, siyempre, tumanggap ka po ay mali itong dater natin. So, 04-01-2020 po. So, kunyari, kauna-unahang invoice, hindi, wag pala. May nangyari na pala last year kasi may balance sheet ka. Kunyari, ito pang 100 na invoice. Yan. Invoice number. Siyempre, bibigyan mo siya ng invoice. Hindi po pwedeng hindi. Papagalitan ka ni BIR. Required po yan. So, lagay mo sa invoice number. Nakatanggap ka ng cash. So, debit, cash. Wrong spelling. Magkano? Debit, 30,000. Tama ba? 30,000. I-correct nyo ako pag nagkamali ako kasi senior citizen na po ang kausap nyo. Ibig sabihin nun, meron mo na po tayong mga senior moments. So, ikaw ay nagbigay ng service. So, wag mo na natin gagamitin yung RR3, ano po, para di tayo maguluhan. Nag-aaral lang naman po tayo. Di naman totoong buhay ito. Aral lang. So, service revenue. Mas maganda kung capital natin yung S. Para naman magandang tignan. Pero required ba na capital? Nasa sa'yo yun. Required ba na English? Hindi. Pwedeng Ilocano. Basta naintindihan ng BIR. Saka yung auditor. Pwede pong Spanish. Basta naintindihan. Kung hindi naintindihan, wag. Okay. O, 30,000. Tapos, ano pa yung pangatlo? Di ba? Mag-explain ka daw. So, ang simula lagi nito kasi nagre-record ka, to record. Laging yan ang simula niyan kapag nagjo-journal ka. To record, to record service rendered. Ayun. In cash. Lagyan natin in cash. Kasi meron din kasi utang, di ba? So, yan po yun. Okay na, yung nagtatanong. Ganyan po yun. Bakit naka-indent? Kapag credit kasi ini-indent. Pero pwede mo rin ilagay dyan. Kaya lang malilito ka. So, ini-indent po ang credit. Ang debit nandito po siya. Ini-indent. Ibig sabihin nun, inuurong. Okay? Inuurong, hindi pinapantay. So, April 3, lalaktaw na lang po ako ng mga blank spaces pero dapat sunod-sunod isang blank lang na row ang iyong ano yan pupunta ka na sa April 3. Pero gusto ko kasing pantayan para pagdating natin sa ilalim ay pantay-pantay po yung ginagawa natin. Hindi, sadya yatang ganyang kaluwag yan kasi meron pa tayong isusulat. Mali. Ikaw ba, ano tax type mo? Di ba guided tayo ng ano, RR? Ano tax type mo? 8%? Ang 8% 8%. po. Oh, okay. Kung 8% ka, meron ka bang
babayarang percentage tax? Sagot, yung sumagot kanina. Meron ka bang babayarang percentage tax pag ikaw ay 8%? Wala. Wala. So wala kang record, wala kang isusulat nito. Eh ikaw ay BMBE itemized OSD. Meron ka bang percentage tax? Meron po. O meron. So meron ka isusulat. Okay? Ano isusulat mo? Sagot. Sagot. Ay, bakit anong nangyari sa date natin? So record po yung taxes payable, sir. Ulit-ulit. Tax payable? Taxes payable po. Pwede po 'yon. Gamitin niyo taxes and licenses. Pwede po 'yon. Pero ayokong ano, ayokong gamitin ang taxes and licenses actually. Hindi, payable po ba? Di ba payable Oh, pa yun? payable Kasi po hindi siya. pa babayaran. Payable Kasi, siya at the same time expense din po siya po. sa debit credit po natin. So, ano po dapat ang ilalagay po natin dito? Nabanggit na, nabanggit na po, Taxes expense po, debit, access credit, expense. Hindi, kailangan po natin i-eksakto kung ano 'yun. percentage tax. Ayun, percentage tax expense. So, debit, percentage tax Credit, expense. taxes Ano payable. credit mo? Taxes payable po. Kasi Percentage tax din. sa Per, ano po babayaran oh, eh. opo, pero gusto ko percentage tax payable kasi marami pong taxes. Po. So, lalagay po natin yan. Ano po? Percentage tax payable. So, ano, hindi ko mailagay yung 01 ng April. Ay, alam ko na. Copy natin. Ayan, di ba? To record percentage tax. Percentage tax expense. Magkano? Yan, magkano? Diyan tayo dapat magaling. Magkano? Kano ilalagay mo? 3% po niyan. 3% ng 3% 30,000. ng 30,000 po. 30,000. Very good. So, magko-compute po tayo. Ano po? Equals 30,000 900. times 3%. 900. Ma? 900. Ayan po. Ito ang mahirap sa general, yung iisa lang ang libro mo. Lagi kang nagsusulat. Sinusulat mo lahat ng transaction. Yung po yun. Lalo pa yan, kung yan ay paninda ng TikTok, halimbawa, paninda mo, o kaya kahit physical store, hindi lang dalawa, tatlo yan. Kung ikaw ay perpetual inventory, ang method mo, tatlo yan. Okay. Kasi service, oy, baka kasi hanapan nyo ako ng sales. Sales, gross sale, ganyan, cash. Wala po tayo doon sa ngayon. Kasi nasa service po tayo. Okay, April 3. 03/04/24. Hindi Meron po po ba tayong transaction. 8%? April 3. Ito po Sir yun. Mario, bakit po 3%? Hindi po ba 8%? Hindi, percentage tax. Ang Okay. 8% income tax yun. Ah, ah, Oo, di ba? Yung mga 8% hindi nagbabayad ng percentage tax. Okay. Ang percentage tax is either 3% sa sa business tax at saka VAT na 12%. Kung meron pang iba, actually marami eh. Meron pang ibang percentage taxes na charge. Pero sa business sa non-VAT, 3% po 'yun. Okay. So walang resibo 'yan. Okay? Baka maglagay kayo resibo, wala. Kung wala, di wala. Okay. April 3 na tayo. Di ba dapat April 2 meron ka ilalagay? Ano ilalagay mo sa April 2? No transaction. Oh, no yeah. transaction. Oo, yun. Galing. Kala ko nakalimutan nyo na eh.
Ngayon, punta na tayo sa April 2. No transactions o no sales. Pero kung general journal, general kasi yan. So, i-generalize din natin. No transactions. Di ba? So, 03-04-24. Nagbayad ka ng rent na worth 10,000. Anong ginagawa mo kapag nagbabayad ka ng rent? O, kailangan naman na naman natin ng guidance ng tax. Pag nagbabayad ka ng rent, anong ginagawa mo? Basta inabot mo lang yung 10,000 sa lesson? Ano po? Ang ginagawa mo pag nagbabayad ka ng rent? Ay, hindi nyo alam. Withhold po ng Mape-penalize tax. kayo niyan. Ano po Mag-withhold po yun? ng tax. Holding tax. Oh, magwi-withhold ng tax. So, magkano binigay mo? So, maglagay muna tayo ng prepaid rent. Ay, prepaid rent. 10,000. Yung ilang percent ang tatanggalin mong tax? 5% po. Okay, 5%. Ano yun? Asset ba yun? O ano siya doon? Sa asset, liability o capital yun? Asset po. Asset? Apo. Okay. Sinong gustong kumontra? Asset? Kapag asset, saan ko ilalagay yung tax na yon? PWT po. Oo nga, saan ko ilalagay? Sa debit o sa credit? Debit po. Debit po. Debit. Debit expense siya kapag debit. Or asset siya. Kasi asset kasi yung sagot mo eh. Iyo ba yun? Di ba ang asset pag-aari? Iyo ba yun? Yung 5% na yon? Kanino yung 5% na yon? Sa government. Sa O sa credit. government. So kung ganoon, Credit. pinahawak sa iyo yung 5% na yon na kinaltas mo sa isang taxpayer na kagaya ng lessor. So ikaw yung withholding agent. Tagahawak lang nung tax na yon. So ano mo yon? Ano mo yung tax na yon? Kita mo? Liability po. Liability. Okay, so EWT, expanded withholding tax rent. Okay, yan po yung nilalagay. Hindi ko na pinakabaan. So, 5%, 10,000. Maganda po ito Excel. Kaya hindi na natin kailangan ng calculator. 5%, 500. Kasi may nagtanong sa akin, Sir, pwede ba actual book? Yan na yun. Yung mga kulog-kulog niya, yan na yun. Di ba? Tama ba ako? Kopyahin mo na lang. Print screen mo na lang. Okay? Pero wag niyong i-record. Wag niyong i-record na video. 'Di ba? Meron na record na screen video. Wag. Panoorin niyo doon sa aking sayang din yung views. Madadagdag, 'di ba? Okay, ano yung susunod natin na ilalagay na asset na natanggal na credit? Ano po? Cash po. Cash. Okay, kapag tama, wag mong ibulong. Magkano na? Magkano inabot mo sa lesson? 9.5. 9.5. Kasi iniwan mo yung 500, pambayad mo sa withholding tax niya. Ngayon, ah April ito. April ito naganap. So, pagdating mo ng May, ano gagawin mo diyan? Hindi lang po 'yon, padadaanin mo pa 'yan sa QAP para makapaglabas ka ng 2307. At yung 2307 nakalagay doon 500 pesos creditable tax ni lessor. So, may ibibigay ka kay lessor, yung 500 niya naging papel na, 2307 na. Para siya naman ay ide-deduct niya, creditable yon sa kanyang tawag dito, sa kanyang taxes. Ide-deduct niya sa tax. Okay. So may gagawin ka pa, hindi basta ganyan. I-remit mo pa yan
tapos gagawa ka pa sa QAP para lumabas ng 2307. Ang mangyayari ulit sa April 4? No transactions. Oh, ayun, April 4, 24. Nakakainis ng iisa lang libro, no? Okay. So April 5 na tayo. 05, 04, 24. Purchase office supplies. So, bili ka ng supplies. So, gagawin po natin dito ay ano po ha, asset method. So, pwedeng supplies o kaya office supplies. Lagay natin office supplies. Kasi wala naman kayong, dahil tayo ay service, wala naman kayong packaging supplies. Hindi naman kayo nagpa-package sa product. So, ano ang, di ba, debit yan kasi asset, nadagdag sa asset. Okay? Nadagdag. Anong tinanggal? Asset ba o expense ang tinanggal? Nabawasan. Bumili ka. Asset po ang nabawasan. Asset nabawasan din. Natagdagan ng asset ng 3,000 which is supplies. Asset din ang nabawasan. Anong asset yun? Cash. 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 Except lang kung utang. Okay? Kasi meron pwedeng utang. Kapag utang, ano ilalagay? Accounts payable. Accounts payable. Teka, wala tayong explanation. Sabi ko sa inyo, sabihan niyo ako kapag ako'y nakakalimot. Pero sir, nakalagay po dun, purchase an account, di ba po? On account ba? Teka, check ko. Galing ng Hindi. mata mo. On account. So, accounts payable nga. Okay. Accounts payable. So, pwede namang siyang credit kasi accounts payable. Pwede rin siyang cash. Baliktad lang yung explanation ko. Pwede rin siyang cash. And then, explanation pala natin itong prepaid rent. To record rent. April Record. 25 po, sir. Kasi dalawa na po yung po. Ay, okay na ako. 24, 25. Ay, okay pala. Hindi, mali. Alam nyo, kasi itong computer ko, hindi ko naaayos pa. Hindi ko pa naaayos na itong date ay umayon sa gusto ko. Makulit siya eh. Papaluin ko nga ito pagkatapos natin. April 5. Di ba? Nag-automatic siya na pinapalitan niya. Okay, to record supplies, both Anak on na. account. Ayan. Build client. April 7 na pala. Wag na tayo maglagay ng no transaction, no transaction yung 6, ha. Understood na po 'yon. Okay? Understood na po 'yon para lang mapabilis tayo. April 7 na po tayo. Okay, 007-04-24. Nag-bill ka, nagpadala ng build a client 40,000 for consulting services provided. Payment due in 30 days. Ayan. 30 days daw yung service mong na-render worth 40,000. Ano ang iyong ah ano ang nadagdag sa iyo? Okay, debit to eh. Ano nadagdag? Sa asset, Account receivable. accounts receivable. Tama po 'yun. Hindi pera, hindi cash. Ay, accounts receivable. Tama yung spelling. Magkano? 40K. 40,000. Okay. 40. Hoy, wag niyo ilalagay sa ano niyo, 40K ah. Yung K, wag. Ilagay niyo buo. So, ano siya dapat sa accounts receivable? Ano pumasok? Ano pa ang pumasok maliban sa accounts receivable? Ano ba nag-increase? May nag-increase. Service revenue po. Service revenue. Kasi accrual, so nag kailangan na nating i-record daw as earned na revenue. So, meron na tayong earned na 40,000. Buhay pa ba kayo? O ituloy natin next week. To record, 2 hours na. To Okay record po. service, naman po, kinakaya pa. services Nandito pa. on account. Ayun. Okay, nandiyan pa? Buhay pa? 04-24.
20 po. So, ano nangyari ng April 10? Received 20,000 payment from a client previous invoice. So, previous invoice. So, malamang ito siya, di ba? Nag-bill siya eh. Opo. So, ano siya ngayon? Nakasingil siya ng 10,000, ay 20,000 doon sa 40,000. Ano na siya ngayon? Cash na Nakasingil. po. Cash na siya. Tama. Nadagdagan ng cash mo ng 20. 20,000. Ngayon, ano nabawasan? Yung account receivable po. Tama. Accounts receivable. Bawasan mo na. Payment of service on. Pwede po ninyong gawin na paghiwalayin yung i-compound nyo. Isi-simple, dalawang simple. Para yung CRJ nyo pupunta yung ano doon. So, April 12, malapit na rin pala tayong matapos. Maganda, tapusin na nga lang natin para May na tayo. Wow, May Aabot tayo ng May May at saka June. Kaya nyo ba? May at saka June transaction tayo next nasa CRJ para maganda makita nyo bakit sa CRJ kapag second month iba na yung itsura nung yung ayos ng format. Kasi meron inilalagay doon na yung forwarded, balance forwarded saka balance brought forward. Di ba? So kailan alam niyo rin yun kung paano ayusin. Kasi kasama yun dapat sa inyong matututunan. Kaya next week, ang CRJ saka CBJ natin ay 2 buwan. Ito kasi tuloy-tuloy ka lang dyan sa General Journal. Lahat ng transactions, tuloy-tuloy lang yan. Lahat ng sinulat mo dito, kapag dadalawang libro mo, ililipat mo ulit sa ledger. Then saya buhay, di ba? Ililipat mo ulit sa ledger. Kaya isa-isa niyan, isa-isa mo rin ililipat sa ledger. Okay ba? Paid 50,000 for utility bills. Ba, laki ng utilities. Ang utilities po, combination po yan ng water, light, water, and telephone. Yung iba kasi hinihiwalay yung communication, yung internet, ganyan, telephone, hinihiwalay nila. Pero ako, utilities na lang lahat para minsan na lang, simplified, di ba? So, expense po ito. So, ano debit natin? Utility expense. Okay, kasi expenses, ano ang kanyang normal balance ay debit. Debit. Tapos, binayaran mo cash. So, ano ang ating Credit cash. Credit cash. 5,000 lang po sa Maya. 5,000 lang pala, hindi 50,000. Sorry, naduling na. Gutom na siguro. Parang nagpaparinig na tumigil na tayo. Okay lang. Kung kaya pa. Kung kaya pa. Sige, tapusin natin. Kunti lang naman na yan. Kunti lang naman na. Mga 5 pa o 6 na transactions. Okay. April 15. 15. Ito record utilities expense. To record utilities expense. Hirap ng bookkeeper, ano? Kaya minsan wag yung wag yung tawad-tawaran yung bookkeeper kasi nakakaawa naman, no? Dami niyang ginagawa. Sige, ikaw nga gumawa niyo. Kung ako tatanungin mo at ako yung ukay-ukay, ay mag-live selling na lang ako, mas masaya. Kasi itong ginagawa ko. Purchase new cellphone, 12,000. Paying, nagbayad ka lang ng 7,000 in cash, tapos the rest is utang. So, anong una natin isusulat? Bumili ka ng cellphone worth 12,000. Utang yung cash yung 7,000, utang yung natitira. So gusto ko kayong mag-compute, dali-dali ng compute yan. So ano ang ilalagay natin una? Yung Sabi- cellphone po, supplies po yan. Hindi. Kasi maabot yan ng 5 years. Equipment. Equipment po yan, sir. Pwedeng equipment po, das cellphone. Kasi meron tayong laptop kanina. Diba? Okay. Kailangan natin i-segregate das cellphone. Kung dalawa cellphone mo, pwedeng yung pangalan, halimbawa, iPhone, equipment, cellphone, das iPhone, o kaya das Oppo. Ayan, gano'n para ma-identify mo kung sino doon. Kung dalawang Oppo yon, di Oppo 1, Oppo 2. O kung gusto mo, ang palaya.
So, equipment, cellphone. Tapos, anong ginamit mo daw na pambili? Credit Cash cash is and 7,000. credit Cash account payable. 7,000. 7,000 na ano? Cash. Cash po. Cash. Ano yung isa? On Accounts accounts payable. Yan. 5,000. Accounts payable. Ang gagaling. Eight- Ang gagaling. Mukhang mga 80. online sellers to mga tong kasama ko. Yung mga Hindi po, service sir. ay, hindi ba? Yung mga service. Nare-recall ko lang na pag-aralan ko dati pero matagal na. 7,000 tapos 5,000. The record cellphone, purchase of cellphone, o kaya cellphone na lang, purchase from spelling, purchase, record purchase of cellphone with partial payment. O, kita mo yan. Haba. Partial, kasi kalahati lang, di ba? Hindi naman full payment. Hindi naman din utang. O di partial. Okay. Okay, 18-04-24. Purchase, ay, tapos na pala dyan. Ito na. Nagbayad ka ng 10,000 sa utang mo. O, nagbayad ka na ng utang mo ng 10,000. Ano dapat ang, ano ang nag-increase at ano ang nag-decrease? O, dapat ganun una palang aanuhin. So, nagbayad ka ng utang mo. So, nabawasan ang utang mo. Accounts payable. Nakalagay na dyan, accounts payable. Pag nababawasan ng accounts payable, saan nilalagay? Debit. Debit. Kasi ang normal balance niya ay credit. Credit. Kaya babawasan mo na siya ngayon. Accounts payable. Ano pinambayad mo? Siyempre, cash. 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 Hoy, pwede ring service ang pambayad dyan, ha? Di ba? May ganon sa mga services. Oy, may Yes. utang Ay, ko opo. sa'yo. May utang ko sa'yo. Paglaban na lang kita. O, di ba? Tama. Pero, hindi ko gagawing direktang services dyan. Gagawin kong ganyan muna. Pagkatapos saka ako gagawa ng services. Cash, debit, credit, services. Bakit? Para mas naunawaan ko na bakit kaya ganoon ang nangyari. Kasi parang diary ito eh. Parang diary ito. Makakalimutan mo kung anong nangyari 3 months ago. Eh kung pinasyalan ka at yun ang nakita, tinanong ka, ay ano to? Di ba? May kukwento mo ngayon kung alam mo. Eh kung nakalimutan mo na, so, ay nakalimutan ko na, ano na nga ba yan? Di ba? Yari. Kennel Yari Kennel. yun. To record payment. Payment. Payment of debt. Di ba? May debt na. Patay na. Payment of debt. Okay. Ay, saan na tayo? April 20 na agad. Wow, sarap. Tapos na tayo. Tapos 22. Ay, hanggang 30 pala. April 20. Okay. At least nakatapos tayo, di ba? Natapos natin lahat ng aking lesson plan. 04-23. Asan na ba? April 20. Ay, nag-ano ka daw? Naubusan ka ng pera. Gusto mo mag-withdraw. Kumita ka na daw kasi. Oh, parang ganun ba? 15,000 daw withdraw mo. So ano gagawin mo yun? Nag-withdraw. Ibig sabihin na hindi nag-withdraw sa bangko nag-withdraw ka ng pera sa iyong negosyo. Ibig sabihin nun, yung pinautang mo sa negosyo mo na pera mo, yun yung equity, ay babayaran ka na. Parang ganun ba ang kwento? Babayaran ka na ng 15,000 ng iyong negosyo. So ano dapat? Ano nabawasan? Ano ang nabawasan diyan? Asset. Equity. Asset. Anong klaseng asset? Ano nabawas sa asset? Cash, di ba? Cash po. Cash. Kapag Okay. asset, nabawasan credit. So credit siya. Ay ano debit natin? Drawing. Ayun, drawings. Drawings po. Drawings. Withdraw, nagbayad ka na ng salaries na 30,000. Magbabayad ka ng sweldo na 30,000 tapos hindi na natin
kolekta ng tamang withholding tax pero maglalagay po tayo ng withholding tax na 3,000. Okay, sinabi ko na kaagad na ang salary ay dapat merong withholding tax. Okay, na tinatanggal. Ngayon, hindi lang po yun. Ikaw pa ay magtatanggal din ng mga SSS, pag-ibig, pero hindi na natin gagawin po yun. Okay. Okay, so huwag kayong magdoble ng nakabukas na cellphone po, nag-e-echo. Okay. Kaya computer. 22. Nag-e-echo po. Pakipatay po yung isa. So, nagbayad ka ng salaries. Anong nawala sa'yo? Anong nag-increase sa'yo? Nag-increase ng expenses, which is salaries and wages. Mhm. Tama? Yes. Sa salaries and wages, magkano? 30,000. So, ilagay na natin 30,000. Sa 30,000 na yan, binawasan mo. Binawasan mo yung iaabot mo sa kanya ng 3,000. So, magkano na lang yung cash na binigay mo sa kanya? Ganyan ako mag-isip kapag mag-analyze. Kaya nilalagay ko kaagad. Binigyan ko siya ng 27,000. Tapos, ang talaga naman ng salaries and wages ay 30,000. O, yan. O, ngayon ang problema ko yung 3,000. Saan ko ito dadalhin? Anong account to? Siyempre, sa credit. Anong account yan? AWT, salaries. Okay. Record salary. Oh, strong spelling. Salaries, expense. So, ganyan na lang. Okay. Next. April 25. Depreciation expense. So, nagkaroon na ng depreciation yung laptop mo. Depreciation expense. Nag-record ka na ng depreciation expense. Tapos, siyempre, yung contra account, accumulated depreciation. Dahil dumami na, ang hahaba pa yan kapag lalagay mo pa yung equipment, lagay na lang natin laptop. O, di ba? Diretso na. Pwede rin yan. Naintindihan mo naman yan eh. Saan na ba tayo? Sir, may tanong po ako. Oo. Regarding po dyan sa depreciation expense, hindi po ba yan sa closing dapat? Or Adjusting entries sa dapat. closing, adjusting entries po pala? Di ba ang adjusting entries mo, kung monthly ka naggagawa, oo. Kung quarterly ka naggagawa Pag ng monthly, okay lang po yung... oo. Sa adjusting yan kapag Ah. monthly. Pero kapag quarterly ka, kailangan mong mag-record ng monthly. Kasi monthly yung computation mo ng depreciation, di ba? Divided by 60 months. Natatandaan mo kanina? Opo. Yun. Kaya monthly yung amount mo, monthly ka rin mag-ano. Okay. Sige po. Sige lang po, may follow-up question pa? Okay lang po, madali lang naman yung ginagawa natin ngayon. 30 na, yes, huli na. 30. Advertising expense. So, nag-advertise ka sa Facebook, kung merong resibo ang Facebook, kunin mo. Okay? Kunin mo kasi possible na wala kang ano niyan. Mahirapan kang mag-provide ng iyong supporting documents. Kung merong ng Facebook ka. O kaya, di ba, GCash pwedeng bayaran ang Facebook? Ano mo na doon? I-record mo na yung resibo ng GCash para kahit paano may resibo ka. Para hindi kwento-kwento lang. So, expense yan. So, advertising. Expense, nadagdagan ka. Kaya debit. Siyempre, nagbayad ka cash. Paano? GCash ko binayaran po eh. Ano lalagay ko? Nagme-maintain ka ng account title na GCash. GCash. Kunyari na lang to pero buburahin din natin to cash in GCash. Ay sir, hindi pala Paymaya. Edi cash in Paymaya. Okay ba? Paymaya.
Magkano? 1.5. Ba't naging pula? Sabi niya siguro, the end na! Record. Pula na talaga. Pinapatigil na tayo. The record. Advertising. Adver. Ay, mali spelling pa. Advertising expense. Okay? Any question po? Tapos na tayo.